Praise the Lord. Sa umaga po ito, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Tunay nga ang Panginoon natin po, ang Panginoon po natin ay tapat at ang pagmamahal niya ay wagas. Tanging ang Panginoon lamang po ang makakapagbigay sa atin ng walang hanggang pagmamahal at pagiging tapat ng ating Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay alay, bukas noon ngayon magpagkailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay bukas noon ngayon magpagkailanman, luwalhatiin ka. Sabay-sabay po natin sabihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Jesus, hallelujah Lord. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Pikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We glorify you. Ikaw, Panginoon, ang dakila at tapat at makapangyarihan sa lahat. At walang sino man, Panginoon, ang makahihigit sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay tumutugon, Panginoon, sa oras ng aming pangangailangan. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan
at kabutihan mo, Panginoon, dahil narito kami ngayon, Panginoon, sa iyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon, ang lahat po ng aming mga dalahin sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ay alam namin na ikaw ay tutugon at mapapawi, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos ng himala. At sa umagang ito, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at kaluwalhatian. Salamat din po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, na sa presensya mo, Panginoon, na aming nararanasan sa araw-araw sa umagang ito. Panginoon, salamat sa panibagong umaga na iyong binigay, na iyong pinagkaloob. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, tuman po ay sinasadya o hindi. Dalangin ko po sa anak mo na magbibigay ng papahayag ng iyong salita ngayon sa umagang ito. I-anoint mo po ang kanyang labi, Panginoon. Patuloy na pagpalain ng kanyang buhay at naman ang dalangin ng kanyang puso, Panginoon, sa oras na ito ay katagpuin mo. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy po siyang i-anoint at samahan ng iyong banal na Espiritu. Samahan niyo siya, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na maihayag niya ang iyong salita ng may boldness, Panginoon, at kung anong nais mong mensahe na iparating sa iyong mga anak. Panginoon, ibuhos mo, Lord, ang pagpapala sa kanyang buhay. Ganon din po, Panginoon, ang mga tao nakikinig sa iyo sa FB Live, sa Zoom, Panginoon. Lahat po ng mga tao na narito ay kinatagpo mo na sa umagang ito. Wiglayin, Panginoon, na ang lahat po ng bagay, ng bagay na gawain ngayon sa umagang ito, Panginoon, ay kinatagpo mo na at nagkaroon na po ng katagumpayan in the name of Jesus. Sa iyo lamang, Lord, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patuloy po tayong manatili sa presensya po ng pananalangin sa mga oras na ito. At itulog po natin ang mga bagay na atin pong hinihiling. Amen. Na muli po nating maranasan na nagmula po sa atin pong Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, muli, O Diyos, naniniwala at nananampalataya kami sa mga oras na ito, mararanasan namin ng iyong pong kapangyarihan. Ang pagtugon sa bawat amin pong ipapanalangin sa iyo pong harapan, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay, na amin pong sinasamba sa amin pong mga buhay, at Diyos na sumasagot ng mga panalangin. Sabay-sabay po nating itaas sa mga oras na ito sa kanya pong harapan ang Senior Citizens Network. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, sa mga anak mo, O Lord, na kinabibilangan, O Diyos, Panginoon, na mga senior citizen in the mighty name of Jesus. Patuloy na itinataas namin sa iyo ang kanila pong mga buhay sa umagang ito, sa iyo pong harapan. Hallelujah, Lord, na patuloy ka, O Diyos, kumilos sa kanila pong mga buhay. Patuloy po naming panalangin sa buhay ng bawat anak mo ito, sa buhay ng bawat lingkod mo ito, to be more prayerful, and guidance for family, O Diyos, ay patuloy po nilang maranasan. Banal na Espiritu, patuloy kang manahan sa buhay ng bawat isa, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Huwag mo, Panginoong, gawing hadlang, O Diyos, ang kanila pong edad, Panginoon, para hindi mangyari ang iyo pong kalooban sa kanila pong mga buhay, na kung saan magpatuloy, O Diyos, sila sa pananalangin, Panginoon, sa iyo pong harapan. In the mighty name of Jesus, huwag mo pong hayaan na magkaroon po ng hadlang, O Diyos, ang kanila pong katayuan sa buhay, sa kabila na sila po'y may edad na ang iba, O Diyos, ay nakakaranas po minsan, Panginoon, ng sakit at karamdaman sa kanila pong katawan. In the mighty name of Jesus, panghihina, O Lord, hayaan mo na mas manaig, Panginoon, ang paglapit nila sa iyo, O Diyos. Panginoon, madalas na pakikipag-usap, alab, O Diyos, ng pananampalataya ay patuloy, O Diyos, na makita sa kanila pong mga puso. Ganon din, Panginoon, pinapanalangin namin na ang iyo pong
patnubay, ang iyong pong gabay, Panginoon. Gano'n din, Panginoon, ang kanila pong pamilya ay patuloy nilang maranasan sa kanila pong mga buhay. Gano'n din, Panginoon, ipinapanalangin namin ang pagkakaroon po ng good health, long life, and satisfied life, O Lord. Panginoon, hallelujah, sa kanila pong buhay ay ipagkaloob mo. Patuloy, O Diyos, na ang pagkakaroon ng magandang kalusugan, lakas ng katawan, in the mighty name of Jesus. Gano'n din, Panginoon, ang kanila pong immune system ay patuloy mong palakasin nang sa gano'n dumating man, O Diyos, ang sakit, Panginoon, karamdaman sa kanila pong mga buhay. Ito, O Diyos, ay kanila pong mapaglabanan. Ito, O Diyos, ay kanila pong mapagtagumpayan. Gano'n din po ang pagkakaroon ng mahabang buhay, O Diyos, na nagmula sa iyo, Panginoon, ay ipagkaloob mo po sa kanila. Gano'n din, Panginoon, ang pagkakaroon ng kasiyahan, kagalakan sa buhay, O Diyos, na meron sila sa mga oras na ito ay matanggap nila in the mighty name of Jesus. Ano mang meron sila sa buhay nila, hayaan mo na ito'y patuloy na maging kasiyahan ng kanila pong mga buhay. Tunay nga, O Diyos, sa buhay ng bawat anak mong ito, ikaw, O Diyos, ay sapat na. Wala na dapat na hilingin pa in the mighty name of Jesus, sapagkat ikaw ang magpo-provide ng lahat ng kanila pong pangangailangan. Ikaw ang magpupuno, O Diyos, ng lahat ng kulang, O Diyos, sa kanila pong mga buhay. Ganoon din, Panginoon, ang iyo pong provision, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa kanila pong mga buhay ay ipagkaloob mo. Patuloy, O Diyos, na nananalangin kami sa mga oras, Panginoon, na buhay na natitira, O Diyos, nila dito, Panginoon, sa lupa, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan, maging kapaki-pakinabang, O Diyos, sa iyo pong harapan. Ganon din, O Diyos, sa iyong ministeryo, O Lord, sa iyo pong iglesia, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa kanila pong mga buhay. Patuloy po tayong manalangin sa atin pong Panginoon at itaas sa kanya pong harapan ang lahat po ng businesses of JIL people, sa lahat, Panginoon, ng JIL people, O Lord, dito po sa buong mundo, sa JIL worldwide, in the mighty name of Jesus. Ang KLM and iCare Ministry, Panginoon, O Lord, ang ministeryong ito'y pagpalain mong higit in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, sa programang ito, sa gawaing ito na iyo pong inilagay, Panginoon, binuo in the mighty name of Jesus, at naglagay ng mga leader mo, anak mo, para ito'y pamahalaan. Hayaan mo, Panginoon, maraming mapagpalang tao ang mabigyan at maabot, O Diyos, na higit na nangangailangan. Patuloy anuman na pagpapala, O Diyos, ang kanila pong maibabahagi. Ito, Panginoon, ay ma-distribute, O Lord, nila ng maayos, ng meron pong kalakasan, kagalakan, O Diyos, sa kanila pong pangangatawan. Hayaan mo ang lahat ng maaabot ng mga pagpapalang nagmula sa ministeryong ito, O Lord, ay higit na mapagpala, O Diyos, ang kanila pong mga buhay. Nang sa ganun, Panginoon, maging daluyan din sila, Panginoon, ng pagpapala sa marami pong tao. Ganon din, Panginoon, bless all the businesses, properties, and venture, O Lord, na meron ang bawat anak mo sa mga oras na ito. Hallelujah, Lord. Patuloy, O Diyos, maging fruitful, O Lord. Panginoon, pagyabungin mo pa, Panginoon. Paramihin mo pa, O Diyos, ang mga businesses na meron ang bawat anak mo in the mighty name of Jesus. Mga yaman na meron kami, higit mo pa itong pagpalain. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. At maging pagpapala, O Diyos, ang buhay ng bawat anak mo sa karamihan, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyo pong iglesia in the mighty name of Jesus. Dito po sa bayan ng Norsagaray, ganun din, Panginoon, sa kabuuan ng JIL worldwide. Kung sino pa, Panginoon, hallelujah, Lord, sa mga oras na ito, ang nananalangin, Panginoon, na magkaroon po ng business in the mighty name of Jesus. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Pangunahan mo, Panginoon, ang kanila pong mga plano, ang kanila pong mga
iniisip, ang katagumpayan, Panginoon, na nagmula sa iyo. Hayaan mo na patuloy, O Diyos, silang maranasan sa kanila pong mga buhay. Sa negosyo, O Lord, na iniisip nila, nasisimulan, Panginoon, ngayon pa lamang, matapos, Panginoon, ang taon na year 2025, Panginoon, hanggang dumating, Panginoon, ang taong year 2026, ang breakthrough, O Lord, na nagmula sa iyo, Panginoon, ay kanila pong mararanasan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang J.I.L. Nor Sagaray, in the mighty name of Jesus, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sa kabuuan, Panginoon, ng gawain mo, O Lord, dito sa Elnoy Sagaray, sa iyo pong ministeryo, in the mighty name of Jesus, sa iyo pong iglesia. Hallelujah, Lord, patuloy na iyo pong pagharian. Patuloy, O Diyos, na iyo pong um, panahanan, O Diyos. Hallelujah, kasama, O Lord, ang iyo pong mga libo-libong anghel, in the mighty name of Jesus. Patuloy na ipinapanalangin namin ang financial breakthrough, O Lord. Hallelujah. Pambihirang katagumpayan, pagdating financial, hallelujah, sa kaperahan, ay patuloy mararanasan, Panginoon, ng JIL North Sagaray. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, ng JIL people. Hindi kami, Panginoon, magkukulang financially. Bagkus, Panginoon, patuloy na bubuksan mo ang kalangitan, Panginoon, at ibubuhos ang rumaragasang pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, liglig, siksik at umaapaw, in the mighty name of Jesus. Tunay nga, O Diyos, na walang pagkalagyan na pagpapala ang amin pong patuloy na mararanasan. Ganoon din, Panginoon, hallelujah, itinataas namin sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, ang nananalangin, Panginoon, ng pagkakaroon, O Diyos, ng sariling lupa na pagtatayuan ng iyo pong church, ng iyo pong iglesia, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na nananalangin kami na humipo ka, O Lord. Panginoon, hallelujah. Hallelujah, magpakita ka, O Diyos. Hallelujah, ng nararapat na lugar kung saan, Panginoon, namin ilalagay ang iyo pong iglesia, Panginoon, para magpasimula ng iyo pong ministeryo, ng iyo pong gawain, Panginoon, sa bawat lugar, O Diyos, sa bawat barangay, dito po sa barangay, dito po sa bayan, O Diyos, ng North Sagaray, sa 13, O Diyos, Panginoon, na barangay, in the mighty name of Jesus. Patuloy, O Diyos, gumamit ka, humipo ka, O Diyos, para pagpalain ang gawain mong ito, para ito'y magkaroon ng katuparan, in the mighty name of Jesus. Mga donors, O Lord, pledgers, supporters, Panginoon, ang ipagkaloob mo, Panginoon, sa bagay na ito. Naniniwala at nananampalataya kami, isang araw, Panginoon, ang bawat barangay, Panginoon, na nananalangin, Panginoon, ng lupa na pagtatayuan ng iyo pong iglesia, ng building, O Lord, Panginoon, ay magkakaroon po ng katuparan. Ganon din, Panginoon, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. Ganon din, Panginoon, ang main church, Panginoon, sa JIL Poblacion, in the mighty name of Jesus. Panginoon, itinataas namin sa iyo. Ganon din, Panginoon, ang lahat ng extension church, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, ano man ang panalangin ng bawat leader, O Lord, Panginoon, na inilagay mo dito para ito'y pangunahan, Panginoon, pamahalaan, O Diyos. Hallelujah, Panginoon, ang breakthrough, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, ng maranasan ng bawat church na ito. Ganon din, Panginoon, ng bawat lingkod mo. Naniniwala at nananampalataya kami. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Higit mong pagpapalain, Panginoon, ang JIL North Sagaray, at ipoprovide, O Lord, ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga bagay na gagamitin, Panginoon, para sa pagkakaroon ng kaayusan,
pagdating, O Diyos, sa paglilingkod sa'yo, sa pananambahan sa'yo, Panginoon, ng iyong pong mga anak. Panginoon, aayusin mo ang lahat, O Lord, ng facilities, lahat, Panginoon, ng kakailanganin, Panginoon, ng churches, O Lord, dito po sa kabuuan ng JIL North Sagaray. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-provide, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang magbigay in the mighty name of Jesus. At patuloy, Panginoon, ipinapanalangin muli, O Diyos namin, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa upang nang sa ganun maging pagpapala, Panginoon, kami sa iyo pong ministeryo at maibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Patuloy, O Diyos, itinataas namin sa iyo ang evangelism and church planting in the mighty name of Jesus. Muli, O Diyos, itinataas namin sa iyo ang 3 pang barangay, Panginoon, dito po sa bayan ng Norsagaray. Nalagyan mo, O Diyos, ng gawain mo, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang maglagay ng home church, Panginoon, ng life group, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, sa lugar na iyon, O Diyos, ay abutin mo at ikaw, O Lord, ang maglagay ng iyo pong mga anak, lingkod na gagamitin para maging katuwang sa gawaing ito in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. Ngayong taon, pinanghahawakan na namin, Panginoon, hallelujah, ang 13 barangay, Panginoon, dito po sa bayan ng Norsagaray ay magkakaroon po, O Diyos, ng iyong pong gawain na kung saan sama-sama, Panginoon, ng iyong pong anak na mananambahan sa iyo pong harapan. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ganun din, Panginoon, ang mga church leader, workers, and member. Hallelujah. Patuloy na sa puso, O Diyos, ng bawat isa. Sa buhay, Panginoon, ng bawat anak at bawat lingkod mo. Andun ang desire, Panginoon, ang pagnanasa, O Diyos, ganun din ang passion, ang pag-ibig, Panginoon, O Lord, sa buhay ng bawat isa ay patuloy na makita ang boldness, Panginoon, para magbahagi ng iyong pong buhay at banal na salita, ang katapangan, Panginoon, ay sumaamin pong mga puso. Hallelujah. Patuloy na bigyan mo kami ng katapangan, amen, ng lakas ng loob para tayuan, Panginoon, ang mga bagay, O Diyos, na gusto mong mangyari dito po sa bayan ng Norsagaray na kung saan maabot ng iyong pong pag-ibig ang lahat ng anak mo. In the mighty name of Jesus, lahat ng nilikha mo, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At tayuan namin ito, Panginoon, na meron pong pananampalataya sa iyo. Hayaan mo sa buhay ng bawat isa, ikaw, O Diyos, ang patuloy na makita at magningning, Panginoon, sa buhay ng bawat anak mo, O Lord, na patuloy na ginagamit, Panginoon, sa iyo pong ministeryo. Ganon din, Panginoon, ang financial provision, resources, and infrastructure, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa mga bagay, O Diyos, hallelujah, sa paglilingkod, Panginoon, na ginagawa ng anak mo sa iyo pong harapan, ganun din, Panginoon, sa bayan, Panginoon, ng Norsagaray, sa lahat ng tao, sa lugar na ito, sa amin pong lugar, anuman pangangailangan pagdating sa paglilingkod, in the mighty name of Jesus, ikaw ang mag-provide, ikaw ang magbigay, O Lord, sa buhay ng bawat isa. Hindi kami magkukulang in the mighty name of Jesus. Bagkus, Panginoon, sobra-sobra, Panginoon, sa pangangailangan namin, ang ipoprovide mo pagdating sa paglilingkod na amin pong gagawin sa iyo pong harapan. Ganun din, Panginoon, sa amin pong bayan. Hayaan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ang pagkakaroon ng school, outreach, Panginoon, and company, O Lord, outreach, Panginoon, sa mga lugar na ito ay magkaroon patuloy ng gawain. Sa mga barangay pa, O Diyos, na hindi naaabot, Panginoon, na mga eskwelahan, mga kumpanya, O Lord, barangay man ito, O Diyos, Panginoon, mga lugar na kung saan meron pong mga
mga iba't ibang uri ng trabaho in the mighty name of Jesus. Patuloy na sa mga oras na ito, itinataas namin ang mga lugar na iyon. Tanunan mo, O Lord, ng iyong pong mga salita. In the mighty name of Jesus, magpadala ka ng iyong pong mga anak na magpapasimula, O Diyos, para ito'y magkaroon, Panginoon, ng paglago in the mighty name of Jesus. Maraming mga anak mo ang hipuin mo ang iyong pong puso na magnasa, O Diyos, na magkaroon po ng pag-ibig at katapangan na gawin, O Diyos, ang gawain pong ito. Naniniwala at nananampalataya kami sa bawat paglilingkod na gagawin namin, Panginoon. Hallelujah. Nandun, O Lord, ang iyong pong pagsama. Patuloy naming mararanasan ang iyong pong kapangyarihan. Ganun din, Panginoon, ang iyong pong banal na espiritu at ang knowledge at wisdom, O Lord, na nagmula sa iyo ay patuloy, O Diyos, na mararanasan ng bawat lingkod mo. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, ng bawat anak mo na hallelujah na ilalagay mo, O Diyos, sa gawain ito. Patuloy, O Diyos, nananalangin kami, Panginoon. Hallelujah, ang discipleship and church strengthening, Panginoon, sa bawat lingkod mo, Panginoon, sa bawat servant mo, O Lord. Ganon din sa bawat church, Panginoon. Hayaan mo na makita, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, na pagsunod, O Diyos, sa iyo pong kalooban in the mighty name of Jesus. Panginoon, andoon, Panginoon, yung lalim, O Lord, Panginoon, O Lord, ang timo, ang pagkakaroon, Panginoon, ng pagtimo, O Diyos, sa amin pong mga puso na iyo pong salita, na ito po'y magawa lamang namin, O Diyos, sa iyo pong kalooban, na kung saan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, magbigay ng kalakasan, O Diyos, sa iyo pong iglesia in the mighty name of Jesus. Ganon din, Panginoon, pagdating sa spiritual na buhay, hayaan mo nangangaalab na meron ang bawat isa ay maibahagi sa bawat, Panginoon, sa bawat anak mo na lalo na doon, Panginoon, sa nawawala na ang alab. In the mighty name of Jesus, pagdating sa pananampalataya, hindi na, O Diyos, nakikita, Panginoon, ang pagiging tunay na Kristiyano sa amin pong mga buhay, ang pagiging katulad mo kung paano, O Diyos, maging holy, maging maputi, maging tapat, O Diyos. Hayaan mo sa buhay ng bawat servant mo, O Lord, sa bawat lingkod mo, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala ang buhay ng bawat isa, O Diyos, sa marami pong tao. Ganon din, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, sa community, O Lord, na kung saan inilagay mo kami, na kung saan sa buhay ng bawat isa, kami, O Diyos, ay binigyan mo ng pagkakataon para makapaglingkod sa mga tao na nakapaligid po sa amin. In the mighty name of Jesus, sa lugar na kung saan inilagay mo kami para maipahayag ang iyong pong pag-ibig, Panginoon, ang iyong pong salita, ang kaligtasan, O Lord, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy ng iyong pong kapangyarihan ay amin pong maranasan, ganoon din, Panginoon, ang iyong pong banal na espiritu. Patuloy, Panginoon, marami ka pa pong i-produce, Panginoon, i-provide, Panginoon, likhain, O Diyos, na katulad mo, na gagamitin mo para, Panginoon, humayo, O Lord, magpahayag ng iyong pong buhay at banal na salita na makakatuwang ng iyong pong mga lingkod. In the mighty name of Jesus, dito po sa bayan, O Lord, ng North Sagaray, sa lahat ng gawain mo dito sa 13 barangay, O Diyos, na itatanim mo, O Diyos, Panginoon, na gawain mo. Ganon din, Panginoon, nananalangin kami sa buhay, O Diyos, ng bawat lingkod mo in the mighty name of Jesus, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang strong leadership, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan. Panginoon, hallelujah. Ang kalakasan, O Lord, katatagan, Panginoon, lakas, Panginoon, ng loob, Panginoon, pagdating, Panginoon,
Panginoon, sa pamumuno, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hayaan mo sa buhay ng bawat lingkod mo maging effective, Panginoon, creative, in the mighty name of Jesus, ang bawat servant mo. Hayaan mo sa buhay ng bawat isa, sa bawat gagawin, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang mabigyan ng glory, O Lord, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo pong harapan, ikaw lamang, O Diyos, ang mapasalamatan, ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, at madakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming maraming salamat, O Diyos. Naniniwala at nananampalataya kami sa lahat ng amin pong ipinanalangin sa mga oras na ito, sa ibinuka ng amin pong mga labi. Ang breakthrough, O Lord, Panginoon, ay naranasan na po namin. Maraming salamat muli, O Diyos, sa pagtugon sa bawat amin pong ipinanalangin. Sa iyo, Panginoon, ibinabalik namin ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat. In Jesus' name, tayo po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at patuloy po tayong manalangin para po sa ating bansang Pilipinas. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay matuwid, ikaw ay matapat, ikaw ay makapangyarihan. At walang bagay, Panginoon, ang kahadlan sa naisin mo para sa aming pong bansa. Panginoon, sa oras na ito, sama-sama po kami lumalapit sa iyo at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Na ngayon po, Panginoon, may iba't ibang uri ng problema. Ito man, Panginoon, ay nasa pamunuan, sa mga tao, Panginoon, na naglilingkod sa aming pong bansa. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang nagluklok ng mga pinuno at kailanman, Panginoon, ay hindi ka magkakamali sa mga taong iniuupo mo at inilalagay mo sa posisyon upang manguna sa aming pong bansa. Kaya sa oras na ito, hinahayaan po namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pagkilos ang siyang mangyari, Panginoon, sa bansang Pilipinas, sa pamunuan po ng aming pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dalangin po namin, O God, na anuman ang mga sitwasyon, anuman ang mga problema ngayon, Panginoon, na pinagtatalunan sa Kongreso, sa Senado, Panginoon, na kailangan ng paglilitis, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakatataros ng katotohanan at kung sino ang mga tao nagsasabi ng totoo at ano ang mga tunay na pangyayari. Kaya ang amin pong magagawa lamang, O Lord, sila ay itaas sa iyo at ipagkatiwala na nawa, O Diyos, matapos na po ang mga problemang ito, mabigyan na po ng solusyon, sino man po ang mga taong nagkasala, ay mabigyan ng kaparusahan ayon sa aming pong constitutional law. At dalangin din po namin, O Lord, na sino mang taong walang sala, na nadidiin, Panginoon, at nabibigyan ng problema sa kanyang buhay. Lord, ikaw ang Diyos na magbibigay ng paglaya at kalayaan ng kanyang puso at isipan. Lord, nagtitiwala po kami na ang mga taong nakaupo sa loob ng Senado, sa loob ng Kongreso, at maging ang mga hustisya, Panginoon, ng mga hukom, O Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay may mga hinirang kang mga anak mo na dito po, Panginoon, sila ay napaloob. Kaya panalangin namin sila ay gamitin mong asin at ilawan sa grupo na kanilang kinabibilangan. Nawa, O Diyos, ang iyong mga salita na kanilang pinangahawakan ay kanila pong mabigyan ng tapang na ipahayag ang katotohanan, Panginoon. Dalangin po namin, O Lord, na ang bansang Pilipinas ay makatapos sa mga problemang kinakaharap at napagdaanan na, Panginoon. Lahat po ng ito, O Diyos, panalangin namin na ito'y mapagtagumpayan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang gabay at proteksyon sa aming pong bansang Pilipinas. Lalo't higit, Panginoon, anumang kalamidad na pinagdaanan ng aming pong bansa na kumitil ng maraming buhay at puminsala sa mga ari-arian, Panginoon, ng mga Pilipino. Dalangin po namin, Lord, na ang ito'y ma-restore, muli, Panginoon, na maiayos ang mga lugar na kung saan ay dinatna ng mga baha, mga lindol at anumang mga fortuitous event na hindi inaasahan. Anumang kalamidad na parating pa, in the mighty name of Jesus, nataas po namin sa iyo na huwag na po itong makapasok sa aming pong bansang Pilipinas. Lalo't higit, Panginoon, ang anumang mga sakit at viruses in the name of Jesus, alisin niyo po, Panginoon, sa bansang Pilipinas ang ano pang mga bagay, Panginoon, na makasisira, Panginoon, sa pamilyang Pilipino. Dalangin po namin, Lord, patuloy namin maranasan ang pagkakaroon ng mga demokratiko at malayang bansa. Ganun din po, O Lord, patuloy namin maranasan ang pagkakaroon ng close family ties within our family
Sa bawat angkan, Panginoon, magkaroon ng pag-ibig at pagmamahalan at pagkakaisa. At magkaroon, Panginoon, ng iisang pananampalataya at paniniwala na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na gumagawa at kumikilos sa buhay ng bawat isang Pilipino. Salamat, Lord, sa mabuting pamahalaan at mga institusyon na nangangasiwa sa kalagayan po ng lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong, ang mga DSWD na nagbibigay ng mga ayuda, mga tulong pinansyal at medikal para sa mga senior citizen, sa mga batang may kapansanan, sa mahihirap na tao, Panginoon, at lalo't higit sa mga taong maralita na walang inaasahan, Panginoon, at pinagkukunan ng kanilang kita, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, give them favor of blessing ang mga taong nakaposisyon dito, ang kanila pong kikilalaning magiging kasapi ng mga ayudang ito, Panginoon, ay yung mga taong tama lamang at walang pipiliin, Panginoon, at walang lalaktawang pamilyang Pilipino na nangangailangan ng tulong. Salamat, O Diyos, sapagkat sa nakaraang pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, naramdaman namin, Panginoon, ang pagkalinga ng mga ahensyang ito. At dalangin po namin, Lord, bless them, O God. Ikaw ang Diyos na magpala sa mga taong nakaposisyon, sa bawat ahensya ng gobyerno na tumutulong, Panginoon, para sa pangangailangan ng lahat ng taong Pilipino. Dalangin din namin ang DOH, the Department of Health, Panginoon, na kung saan, Lord, ay nangangalaga sa mga taong may sakit, Panginoon, na mga nakakonfine, maybe on public or private hospital. Pagpalain niyo po ang mga doktor na ito, ang mga nurses na ito, hindi lamang dahil sa kanilang sweldo, sila ay naglilingkod, kundi dahil sa kanilang sinumpaang tungkulin, na sila ay magiging tapat, Panginoon, sa iyo at sa aming pong pamahalaan. Dalangin namin, O Lord, na alisin niyo po sa puso nila, Panginoon, ang anumang inggit, ang anumang pagiging ganid, Panginoon, sa mga kaba ng yaman ng aming gobyerno, Panginoon. Palitan niyo po ang mga tao, Panginoon, sa aming gobyerno, na kung saan, Panginoon, ang nais lamang ay ang mangurakot, Panginoon, at magnakaw sa kaba ng yaman. Dalangin namin, Lord, in this year 2026, magkaroon ng reforma sa panunungkulan, maging sa mga darating na halalan at eleksyon, on the upcoming year, O Lord, Ikaw ang Diyos na muling magpuposisyon ng mga bagong tao, Panginoon, na mamumuno na may banal na pagkatakot sa Diyos. Salamat po, Lord, na sa umagang ito'y tinataas din namin ang ekonomiya ng aming pong bansa, bagamat marami talagang mga kalamidad na dumating, maraming business, O Lord, ang nasira, at marami ang naging bumaksak na mga negosyo. Subalit naniniwala pa rin po kami, Panginoon, ang pagbangon ay muli mong ipararanas sa aming pong bansang Pilipinas. Ang muling breakthrough, Panginoon, ng favor of blessing, O Lord, mararanasan, Panginoon, ng bansang Pilipinas dahil sa mga anak mong naninirahan dito at nananampalataya na Ikaw ang Diyos, na kung meron mang nawawala, may nagsasarang pintuan, meron kang panibagong bubuksang pintuan at bintana ng pagpapala. Kaya Lord, salamat po sa taong 2026, sa pagpasok pa lang ng taong ito, mararanasan namin, Panginoon, ang breakthrough of your power and your anointing of your Holy Spirit. Maraming tao, Panginoon, ang giginhawa ang buhay, magkakaroon ng magandang trabaho, promotion sa mga naghahangad ng promotion, new businesses, O Lord, ang may establish, at dalangin din namin, O Lord, extension ng mas marami pang negosyo para sa mga anak mo na mayroon pong negosyo, upang maging pagpapala rin sila, Panginoon, sa ibang tao na makapagbigay ng hanap buhay. Dalangin din namin po, O Lord, na sa umagang ito, Panginoon, ang aming pong mga men in uniform na kung saan nagpapatupad ng kapayapaan ng aming pong bansa, ang mga Philippine Army, ang mga pulis, ang mga sundalo, Panginoon, ang mga Air Forces, O Lord, at ang mga nasa dagat, Panginoon, na nangangalaga ng bansang Pilipinas. Dalangin namin, O Lord, patuloy naming maranasan ang mapayapang bansa. Ialis mo po sa amin ang anumang banta ng digmaan in the name of Jesus, banta ng kaguluhan in the name of Jesus. Maging ang mga tao, Panginoon, na nag-aaklas para sa pagbubuo ng anumang mga rally, Panginoon, o mga people's power in the name of Jesus, hindi mo po hahayaan, Panginoon, na magtagumpay ang gawa ng kaaway, sapagkat ang nais mo nga, O Diyos, kami ay mamuhay ng may kapayapaan. Salamat po, Lord, sapagkat nananampalataya po kami na ang taong 2026 na ito ay taon ng pagpapala para sa iyong mga anak, lalo higit sa mga anak mong Pilipino. Salamat, Lord, sa kaligtasan,
sa kalusugan, sa sapat na kalinga, lalo't higit Panginoon sa aming pong mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang overseas Filipino worker. Bless them, O Lord, na sa kanila pong paghahanap buhay doon. Patuloy nilang maranasan ang pagsama mo, ang proteksyon mo, Panginoon, na sila po'y makatagpo ng mabubuting kumpanya, mabubuting mga empleyo, Panginoon, employer, O God. Dalangin po namin, O Diyos, na ang kanilang mga benepisyo na dapat ibigay sa kanila ay maibigay, ang mga sweldo. And I pray, Lord, maging ang mga pribilehiyo na sila po ay bigyan ng bakasyon, na makauwi sa Pilipinas, ng maayos, Panginoon. Walang maaabusong Pilipino, Panginoon. Walang masasaktan, Panginoon. Walang moralidad, Panginoon, na matatapakan in the name of Jesus. Dalangin namin na ma-enjoy nila ang pagtatrabaho sa ibang bansa at gayon din po ang mga pamilyang naiiwan sa Pilipinas. We pray, Lord, your protection, Panginoon, good health, O Lord. Nawa, Panginoon, pahalagahan ang bawat sentimo, Panginoon, ay pinadadala ng mga pamilyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Salamat po, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na iyong anak na pinagpala mo, Panginoon, at binigyan mo po ng masayang reunion. Kahapon, Panginoon, pinagpala mo, nandun yung pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahalan. At naniniwala po kami, O Diyos, habang kami ay nananampalataya na Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Mag-e-enjoy kami, Panginoon, sa mga pagpapalang bigay mo. Kaya, Lord, sa umagang ito, muli po, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, masasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen po. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Napagpalang umaga po sa atin. Sadyang tunay na napakabilis po ng panahon. So nakalipas na po ang ating pong Pasko, ang Christmas Day kahapon. Talaga nang pong nagkasama-sama po tayo pong pamilya, nag-uwian ang mga nasa ibang bansa. At nandyan din po na kung saan nagkaroon po ng maraming reunion na muling naiting ang pagmamahala ng bawat isang pamilya. Dahil nagkaroon sila ng bonding, enjoyment, di po ba? So ngayon po'y mag-aral naman po tayo ng ating pong salita ng Diyos. At ito po'y pinagbatang Hope in Christmas. Yan. Pag-asa sa tunay na kapaskuhan in Christ. Mas, di ba? So mababasa po natin ang ating pong teksto sa Book of Luke. Yan. Ano po sabi po dyan sa Book of Luke sa ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito? Sabi po dyan, for unto you is born this day is the city of David, a Savior, who is in Christ the Lord. Ayun, David, a Savior, who is Christ the Lord. Sino ang ating Savior? Ang ating pong Panginoon, na kung saan siya po yung nagbigay sa atin ng pag-asa. So mula pa lamang nang siya'y pinanganak, na ibinigay po sa atin ng Panginoon, siya na po yung ating pag-asa. Siya na po yung ating Savior. Siya yung ating tagapagligtas. Di po ba? Siya yung nagbibigay sa atin ng buhay. So bago po tayo muling mag-aral po ng ating pong salita ng Panginoon, maaari po ba tayong lumukad, pumikit, maaari po tayong manalangin sa ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaganakan. Ikaw ang Diyos na kung saan palaging nariyan sa tuwing kami tatawag, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa bawat ay mga pagkakasalo na gawa. Sinadya man o di sinasadya, patawarin mo po kami, O God. Maraming pong salamat, Ama. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Tuloy, Panginoon, ngayong umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain pong ito tuwing umaga dito sa JIL Noise Zagaray, O God. Maraming pong salamat na ako na iyong gagamitin, patuloy, Panginoon, lang isa ng aking mga labi, makita lamang, Panginoon, na iyong kaniningan sa aking buhay, O God. At patuloy, Panginoon, sa bawat pagbuka ng aking bibig, makasama ka po namin, O God. Ito, Panginoon, malakas na kikilos sa bawat isa po sa amin, O Lord. Na ipaalala mo sa amin, ikaw ang tunay na Savior na aming pong mga buhay, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Sabi po dyan, ang ating pong Panginoon, ang siya pong
ang tagapagligtas po ng ating mga buhay. Siya po yung ating tagapagligtas. The next slide, Christmas is not just a celebration of gifts, lights, or tradition. It's the celebration of hope fulfilled in a world often shadowed by despairs, a fear of uncertainty. The birth of Jesus brings light into darkness. The angels announced His coming, a good news of great joy. Kung kasama ko po kayo sa Facebook Live, maging sa ating pong Zoom, maaari po ninyong i-chat, good news of a great joy. So, napakaganda po, ano? Good news. Tayo po, pag nakakarinig po tayo na magandang balita, talaga namang ang ating pong pakiramdam ay napakasaya. Signally that God's solution of humanity had arrived. Jesus' birth reminds us that no situation is too dark for God's hope to shine. God's hope to shine. So tayo po, talaga makikita po natin yung tunay na pag-asa na nanggagaling po sa ating po Panginoon. God invites us to anchor our heart in hope that transcends circumstances. A hope that transforms despairs into expectations and fear into faith. Yung takot, nagagawa natin siya sa ating pananampalataya. Pero ang tanong po, paano nga ba natin nararanasan ang pag-asang ito sa ating pong practical na paraan sa araw-araw ng buhay? Ang unang hakbang ay kilalanin ang tunay na pinagmulan ng pag-asa. Sino po yung tunay na pinagmulan ng pag-asa po natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na pag-asa po ng bawat isa po sa atin. Ano po? Ito po yung mabilis lamang dahil mayroon lang po tayong 3 puntos. Number 1, hope begins with recognizing Jesus as a Savior. So, ang pag-asa ay nagsisimula kapag tunay na recognize natin na ang ating Panginoon ay ang ating tagapagligtas. The angels told the shepherds that a Savior was born. Siya po yung nagsabi na anghel, di po ba? Na ipapanganak. Ano po? Ang ating pong pag-asa. Not a temporary solution, not a political leader, but the Christ, the Lord, the one who would bring redemption, peace, and eternal hope. Siya yung nagbigay sa atin. So, di po ba, pansinin po natin, hindi ito temporary. Ang solusyon, hindi rin ito yung solusyon lang. Hindi pang panahon lang na problema ang kanyang aayusin. Hindi rin sa political na leader na pwede natin i-demand o kontrolin. Siya ang Kristo o ang ating Panginoon na tunay na magdadala sa atin ng redemption, ng kapayapaan at ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Ano po yung katotohanan? The true hope is not wishful thinking. It is a confidence in God's promises through Christ when we acknowledge Jesus as a Savior. We position ourselves to receive His hope into every area of our life. Yun po yung tunay, di po ba? Tunay na kung saan yung pag-asa natin ay nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay. Ano po ang kailangan po natin gawin? Kailangan po natin gawin na magkaroon po tayo ng kumpiyansa na talagang ang bawat pangako po ng ating Panginoon ay totoo. Hindi po siya marunong magsinungaling sa bawat isa po sa atin. And let's acknowledge that Jesus is our Savior. Talagang i-acknowledge natin, siya yung ating pag-asa ng bawat buhay natin. Kapag kinalala natin ang ating Panginoon sa ating buhay, hindi pwede nating dalhin ang pag-asa na ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa relasyon sa trabaho, sa relationship natin, sa trabaho natin, maging sa mga finances natin. Even sa ating health, sa future natin, hindi tayo basta-basta nadidismaya o nadidisappoint.
Kahit may mga challenges, kasi nakakabase tayo, ang pag-asa natin ay ang ating Panginoon. Ano po makikita po natin yan sa ating pong Book of Romans 15:13. Nakikita po natin yan sa Book of Romans 15:13. Ano pong sabi? Next slide. May the God of hope fill you with all joy and peace, and you trust in Him. As you trust in Him. Yun po sabi po ng Panginoon sa atin. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Ano pong kailangan? Magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon para tunay na maranasan po natin ang tunay na kapayapaan, kagalakan, at pag-asa na nanggagaling po sa ating pong Panginoon. At sabi rin po sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, and His government and peace will have no end. Sabi po dyan, no end. Walang katapusan. Dahil ano po, pinanganak na po ang Panginoon sa bawat buhay po natin. Kaya po walang katapusan na tayo po'y aasa sa ating pong Panginoon. Kung ikaw man ay mayroong sakit at karamdaman, may problema financial, may problema sa iyong buhay, magtiwala ka sa ating Panginoon. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Siya ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Siya ang magbibigay sa atin ng mga pagpapala na nais ng puso po natin. Kung kayo po ay may mga prayer request ngayon pong umagang ito, manampalataya po kayo sa bawat inyo pong prayer request na sama-sama po natin ipapanalangin mamaya. I-chat po ninyo. Dahil sabi po ng Panginoon, hindi ka kasi humihingi. Kaya hindi ibinibigay sa iyo. Dapat humingi ka. So mag-pray tayo. Maggumawa tayo ng ating prayer request. Mag-chat ka ng prayer request mo para sama-sama tayong manalangin mamaya po sa ating pong closing prayer. Ano po yung applications? Begin by inviting Jesus into your life personally as your Savior. Begin by inviting Jesus into your life personally as your Savior. Trust His promises above your fears and doubt. Let the hope of salvation fill your heart and guide your decision. So ito po yung dapat nating gawin. Simulan mo sa paghahiyaya kay Kristo, sa ating Panginoong Jesus, sa buhay mo bilang tagapagligtas. Personal mong tagapagligtas ang ating Panginoon. Kaya wala kang dapat ikatakot. Ano sabi po? Trust His promises. Magtiwala ka sa bawat pangako ng ating Panginoon. Tanggalin mo yung takot, pangamba, agam-agam. At ang bawat pag-asa po natin ay mayroong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pag-asa. Hayaan mo na ang pag-asang iyon ay maging kaligtasan ng bawat isa po sa atin. At sa bawat desisyon ng iyong buhay, samahan po tayo ng ating pong Panginoon. So napakaganda po ng katuruan ngayong umagang ito. Na ina-enlighten tayo ng ating Panginoon. Sino man ang sa inyo, ang may problema, lugmok sa problema, magtiwala po tayo sa Diyos. Pagkatiwala po natin ang bawat ating pong mga panalangin sa ating pong Panginoon. At number 2, hope gives light in the darkness. Hope gives light in the darkness. Number 2, hope give us in the darkness. Ano po yung makikita po natin dyan? Jesus was born in a humble stable, surrounded by darkness, yet His arrival brought light that shone for all the world to see. Sino pong nagbigay ng liwanag sa bawat isa po sa atin? Ang ating pong Panginoon. Brought light that shone for all the world to see. Nakita, hindi lang nakita ko, nakita ng mga kapatiran natin, mismo ikaw,
nakita po natin ang tunay na liwanag ng ating pong Panginoon. Pinanganak si Jesus, hindi sa napakagandang ospital, hindi na sa magandang palasyo. Pinanganak ang ating Panginoon, napakasimple, doon sa sabsaban. Walang maranyang lugar, walang spotlight. Di po ba? At puwarang puno ng kadiliman. Madilim, puro kasi doon. Puno ng kadiliman. Madilim po talaga sa paligid. Pero kahit ganoon, ang kanyang kapanganakan ang nagdala ng liwanag sa buong mundo. Ibig sabihin, kahit sa pinaka-humble at mahirap na sitwasyon, kayang magpakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at liwanag. Kaya huwag kang maglugmok, kapatid. Huwag kang malungkot dahil ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa bawat isa sa atin. Ano yung katotohanan? Hope in Christ gives perspective and clarity in difficult times. It rescues us that even in our darkness moment, God is at work. Our circumstances do not define the power of God's hope in us. Ang pag-asa po natin ay nagbibigay sa atin ng tamang pananaw at linaw, lalo na kapag dumadaan tayo sa mahirap na panahon na sitwasyon ng ating buhay. Kapag parang naranasan mo na o nararamdaman mo na parang madilim, nahihirapan ka sa panahon na naranasan mo ngayon, ano pong kailangan natin gawin? Meron po tayong pag-asa sa ating pong Panginoon. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot sapagkat ang Diyos ang pag-asa po natin. Ang Diyos ang tunay na ating pong liwanag. Di po ba? Tunay na liwanag po natin ang ating pong Panginoon. Kaya po huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawalan po ng pag-asa po. Dahil ang Diyos po ang tunay na ating pong liwanag. Tunay na nagbibigay po sa atin po ng liwanag ang ating Panginoon. Makikita po natin yan sa ating pong supported verses sa John 1:5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Maganda po ng sabi ng Panginoon. No? The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. And Psalms 33 verse 22, may your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you. Yung po sabi po ng ating Panginoon. Kahit po naranasan natin yung madilim na sitwasyon ng ating buhay, liwanag pa rin ang mararanasan natin dahil nandoon ang ating Panginoong Hesukristo sa bawat buhay po natin. Lagi po tayong magtiwala sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos. In application, focus on Christ when fear or uncertainty surrounds you. Allows His hope to replace despairs and hopelessness. Share this hope with others who feel lost or discouraged. Tuon po natin ang ating pansin kay Kristo kapag napapalibutan na po tayo ng takot at kawalan ng pag-asa. Ituon po natin kung gaano naging kabuti ang ating Panginoon na nakaranas po tayo na sitwasyon na alam po natin na parang madilim na ang buhay po natin. Huwag po natin ituon sa mga pangit na sitwasyon ng ating buhay. Bagkus, ituon po natin ang ating isip, ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Hayaan mong palitan ng kanyang pag-asa ang lungkot at kawalan ng pag-asa. Hayaan po natin na tayo'y pakialaman ng ating pong Panginoon, na kung saan siya po ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. Kung may kakilala po kayo na alam niyo po na sila'y nakakaranas ng walang pag-asa, nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas na sila ay natatakot, i-share po ninyo
kung paano niyo po naranasan ang tunay na pagsama po ng ating Panginoon. Ibahagi po ninyo na naranasan din po ninyo yung panahon na yan na hindi kayo iniwan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Sabihin nyo, sister, naranasan ko din yan. Pero sabihin po natin sa Kanya, may pag-asa sa ating Panginoon. Huwag kang matakot, kapatid. Kung ikaw man ito, huwag kang matakot. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng liwanag sa bawat isa po. Kung nadi-discourage ka sa panahon na ito, wag mong hayaan na tuloy ka ma-discourage. Pagkos, sinasabi po namin sa iyo na may pagkaroon boldness na ang Diyos ang pag-asa ng bawat isa po sa atin. Siya lang po ang tunay na pag-asa. Wala po tayong ibang aasahan kundi ang ating pong Panginoon. Amen po? Kaya po, pagkatiwala po natin yung bigat na mayroon po tayo sa puso natin, sa isip po natin. Hayaan po natin ang Diyos ang kumilos sa bawat isa po sa atin. At number 3, hope inspires actions and faith. Hope inspires action and faith. The shepherd did not just rejoice. They went out and shared the good news. Hope motivates faith-driven action. Ang mga pastol hindi lang basta natuwa nang marinig nila ang balita tungkol kay Jesus. Kumilos sila, pinuntahan nila si Jesus at ibinahagi ang mabuting balita sa iba. Pinapakita nito ang tunay na pag-asa. Hindi lang nararamdaman, kundi inaaksyonan. Kapag may hope ka, may ginagawa ka. Diba? Kapag may hope ka, may ginagawa ka. Chat nyo nga po sa ating chat box. Kapag may hope ka, may ginagawa ka. Amen po. Kapag po tayo ay may pag-asa, may ginagawa po tayo. Hindi po tayo patay, tuod, walang kilos. Di po ba? Bagkos tayo ay may ginagawa. Ang katotohanan, when we experience hope in Christ, we are compelled to live differently, love boldly, and act in obedience. Hope produces courage and perseverance. Produces courage and perseverance. Kapag tunay nating naranasan ang pag-asa kay Kristo, syempre po, nagbabago ang paraan ng pamumuhay po natin. Mas nagmamahal tayo, mas matapang po tayo, mas handang sumunod sa Diyos, at mas nagiging intentional ang ating pong pananampalataya. Ang hope kay Kristo ang nagbibigay ng lakas ng loob kapag natakot tayo at pagtitiyaga. Kapag gusto na nating sumuko, hindi man mawala agad ang problema, pero may tapang tayong magpatuloy dahil may pag-asa tayo sa ating Panginoon. May pag-asa tayo sa ating Panginoon. Ang hope kay Kristo ay gumagalaw. Binabago nito ang puso at kilos ng bawat isa po sa atin. Amen po. At makikita po natin ang ating pong supported verses sa Romans 5:5. Hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. So, di ba, binabago ng ating Panginoon ang ating pong pag-asa. Hindi tayo nadidisappoint dahil alam po natin, ang Diyos ang lagi nating kasama. At Hebreo
6:19, we have this hope. We have this hope as an anchor for the souls, firm and secure. May pag-asa po tayo. Ito yung angkla natin sa Panginoon. Kaya hindi tayo mapapatianod ng problema, ng mga walang kapag-asang ito, bagkus tayo ay naka-anchor sa ating pong Panginoon. May pag-asa po tayo. Kapatid, may pag-asa ka. Huwag kang mawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Sa application, let your hope inspire your prayers. Generosity and service. Encourage others by sharing the good news of Jesus' birth. Walk boldly in faith, trusting God's promises to come the pass. Napakaganda po. Hayaan mo ang pag-asa mo ang magtulak sa iyo na manalangin, maging bukas palad at maglingkod. Diba minsan, sabi mo, Lord, walang-wala na ako. Eto na lang. Pero ibibigay ko to sa iyong gawain. Di po ba? Binabalik sa atin ng Panginoon ng doble, triple. Kapag tayo may sakit at karamdaman, nananalangin tayo sa Diyos. Panginoon, pagalingin mo ko. Dahil umaasa tayo sa ating Panginoon. Kaya tayo nananalangin, di ba? I-share po natin ang magandang balita tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. At maglakad, tayo po ay lumakad ng mayroong pananampalataya, magtiwala at tutuparin ng ating Panginoon ang bawat kanyang pangako. Ang mga naglalakbay ng malayo hindi madali, hindi sigurado at may kasamang sakripisyo. Wala silang malinaw na mapa. Isang bituin lang ang gabay nila. Pero dahil may pag-asa sila na ipinangakong hari, hindi sila nanatili sa kanilang kinaroroonan. Kumilos sila, naglakad sila, nagtiis sila, at sa huli, sumamba sila sa ating Panginoon Jesus. Di po ba? Nung araw, wala namang cellphone, walang Google Map. Ano lang naging gabay ng mga pantas? Bituin. Yun yung liwanag. Dahil ano po sinabi, may isisilang na hari. Anong ginawa nila? Nagtiwala sila. Ganon din po sa atin. Kapag ang pag-asa natin ay tunay na nakasentro sa ating Panginoon. Hindi lang ito paniniwala sa isip, nagiging kilos sa buhay, ang hope kay Jesus, ang nagtutulak sa atin na magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Gumawa ng hakbang kahit may takot. At mag-alay ng panahon, puso at pagsunod sa ating Diyos. Ang tunay na pag-asa kay Kristo ay laging humahantong sa pananampalataya, sakripisyo at pagsamba. Kapag may hope tayo kay Jesus, gagalaw tayo palapit sa Kanya. Gagalaw tayo palapit sa Kanya. Hindi tayo nakaupo lang. Hindi tayo nakatayo lang. Bagkus, kikilos tayo papunta sa ating pong Panginoon. At dito po ako magtatapos. Beloved, the birth of Jesus is the ultimate declarations that hope has arrived. Darkness might surround us, but Christ brings light. Fear might threaten us, but hope in Him strengthens us. Despair may press upon us, but His promises never fail. For unto you is born this day a Savior, who is Christ the Lord. Ang kapanganakan ni Jesus ang pinakadakilang patunay na dumating na ang pag-asa. Maari na papalibutan tayo ng dilim, pero si Kristo ang nagdala ng liwanag. Maaring tinatakot tayo ng pagsubok, pero ang pag-asa sa Kanya ang nagbibigay sa atin ng lakas.
Maaring dumidilim ang kawalan ng pag-asa, pero hindi kailanman nabibigo ang kanyang pangako. Hindi nabibigo ang pangako ng Diyos. Sapagkat ipinanganak para sa inyo, para sa akin, para sa iyo, sa araw na ito, ang isang tagapagligtas, na si Kristo ang ating. Sino ang pinanganak? Si Kristo na ating pong Panginoon. Ang Pasko ay hindi lang isang petsa sa kalendaryo. Ito ay paalala na ang pag-asa'y buhay, kumikilos, at nananahan sa atin sa pamamagitan ni Jesus. At dahil buhay ang pag-asang ito, may dahilan tayong magpatuloy, manalig, at magmahal araw. Tuloy-tuloy lang ang buhay, kapatid. Tuloy-tuloy lang. Lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ito nga sabi sa atin ng Diyos. Tayo'y magpatuloy, manalig, at magmahal araw. Last slide na po. Call to actions. Receive Jesus. Receive Jesus. Let Him be your Savior and source of hope. Ito po yung unang hakbang. Simple lang. Tanggapin natin si Jesus sa buhay po natin. Sabihin mo sa puso mo, Jesus, I trust you as my Savior. Sabihin nyo nga po, ilagay nyo nga po ang inyong kanang kamay sa inyong mga bibig. Sabihan nga po natin ng malakas na tinig. Kahit hindi ko po kayo naririnig po kayo ng ating Panginoon. Ano po sasabihin po natin? Jesus, I trust you as my Savior. Minsan pa po, Jesus, I trust you as my Savior. Amen. Siya ang source ng tunay na pag-asa. Kahit anong problema o darkness ang dadaanan ng buhay mo, may pag-asa ka kasi kasama mo ang ating Panginoon. Number 2, anchor your heart. Focus on Christ, not circumstances. Life is full of challenges. Hindi po madaling mabuhay, di po ba? Marami po tayong stress, maraming takot, maraming uncertainties. Pero kapag nakapokus tayo kay Jesus at hindi sa problema, ang puso natin nagiging anchored. Parang boat sa storms. Kahit malakas ang hangin at alon, hindi ka basta-basta lulubog. Kaya lagi nating i-center ang ating puso sa ating pong Panginoon. Number 3, act in faith. Let hope inspire prayer, service, and bold obedience. Hope is not just feeling good inside. Kapag may pag-asa tayo kay Jesus, i-push us to act. Magdasal tayo ng may faith o may pananampalataya. Tumulong sa kapwa at sumunod sa Diyos kahit mahirap o natatakot. Hope motivates action, courage, perseverance, and obedience. Hope motivates actions, courage, perseverance, and obedience. Number 4, share the good news. Be a messenger of hope to those in darkness. Baka po may mga kaibigan po kayo na alam po ninyong problema. Kamustahin po natin sila. At sabihin po natin na ang Diyos ang tunay na pag-asa ng atin. Finally, share the hope.
Kung may pag-asa ka kay Jesus, ibahagi mo sa iba. Be light a light sa madilim na lugar. Be light a light. Maging, ano po tayo, liwanag sa iba. Encourage ang iba through your words and actions. Parang shepherds, di ba ba? Ang magay, they did not keep the good news to themselves. Sabi nga nila, we must go and tell everyone. Ganon din po tayo. We must go and tell everyone. Sabihin po natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ang tunay na good news ang pagsilang ng ating Panginoon sa substance. Tunay na napakaganda ng ating lesson sa araw na ito. Pag-asa sa ating pong kapanahunan. Alam po natin na sa ating kapanahunan ay sobrang dilim na ng ating po nilalakaran. Sa panahon na tabi-tabila ang problema, pero lagi ipinapaalala ng ating Panginoon na ang Diyos ang tunay na pag-asa. Ang Diyos ang tunay na pag-asa ng bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, tapos na po ang pinapagawa ninyo sa akin. Na-share ko na po ang inyong salita. This time, Panginoon, ikaw ang kumilos sa bawat isang buhay na nakasama ko sa Zoom, sa Facebook Live o God. Hindi ko po alam ang bawat sitwasyon ng iyong mga anak. Ang iba po sa kanila kakaranas, Panginoon, ng matinding problema. Pero ngayong umagang ito, Panginoon, narinig nila ang iyong katuruan. Narinig po nila ang iyong sabi. Kaya dalangin ko, Panginoon, tunay na pag-asa ang kanila pong maranasan. In your presence, there's hope. In your presence, there's courage. In your presence, there is love. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ikaw ang aming maging anchor. Ikaw, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Na kung saan, ikaw, O Diyos, ang laging mamutawin sa aming mga bibig. Kung papaano narinig ng mga magay ang iyong mabuting balita. Ganon din po sa panahonan po namin. Kung papaano sinare nila ang iyong kabutihan, matutunan din po namin na ibigay at i-share ang iyong kabutihan sa bawat aming kapamilya, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kapwa kamag-aaral. Dalangin po namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami, Panginoon, ng boldness na mouth. Kaya ikaw, Panginoon, ang maghari sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong salita, sa iyong pangako, na laging nandoon ang pag-asa. Kaya nananampalataya kami, O Diyos. Nananampalataya kami, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ni hindi mo kami pababayaan. You are the light shines in the darkness, and the darkness has no end. You know at ever overcome it. Ikaw ang aming light. Ikaw ang aming light, Panginoon, na magsha-shine sa bawat buhay po namin upang. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong tunay na pag-ibig na ibinibigay mo sa amin, ang tunay na pag-asa upang. Lord, sa bawat nag-type ng kanilang mga prayer requests, nananampalataya po sila. At nandun, Panginoon, ang kanilang pag-asa, O Lord, na sila, O Diyos, kami, Panginoon, ay paggagalingin mo sa bawat aming mga sakit at karamdaman, O Lord, sa doon na nag-chat, na may problema sa kanilang pamilya, Panginoon, nahiyaman sila na i-chat ito sa aming mga chat box. Pero alam mo, Panginoon, na meron silang na problema sa kanilang pamilya. Lord, dalangin ko, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang umayos na relasyon nila sa buong pamilya nila. Sino man, Panginoon, ang problema sa kanilang pag-aaral.
Ang dalangin ko, Panginoon, bigyan mo sila ng laging pag-asa. You are the light to shine in the darkness. Ito ang pangako mo sa akin. Magliliwanag ka sa oras ng kadiliman ng aming mga buhay, O God. Kaya lagi nandun, O Diyos, ang aming pag-asa na narito, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Pagpalain mo, Panginoon, aking mga kasama sa Zoom, sa Facebook Live, O God. Ikaw, O Diyos, ang lagi humatagpo sa bawat kanila pong mga panalangin. Lord, dinadalangin din po namin ang aming spiritual director, Brother Eddie Villanueva, ang kanyang buong pamilya, sa pangunan ni Mayor John, ni Senator Joel, ni Pastor Jovi, O God, maging kay Hallelujah, kay Vice Mayor Tugna, sa kanilang buong pamilya, O Panginoon, sa kanilang mga apo, sa kanilang mga manugang. Bless them, anoint them, O God. Amen, Panginoon, dadalangin din po namin, O Diyos, ang aming Pastor Dennis, O God, pagpalain mo kanyang buhay, ingatan mo siya, Panginoon. Lagi mo lalangisan ang kanyang mga labi, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, ganyan din, Panginoon, a special prayer to Sister Tina Alberto, O God, na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Dalangin po namin, Panginoon, mahabang buhay, ipagkaloob mo sa aming Mami Tina na ito, O God. Ikaw, Panginoon, magpaligaya sa kanya. Ano man ang deepest prayer ng iyong anak na ito. Nakikiisa po kami sa kanya, O God. Nakikiisa po kami, Panginoon, sa bawat kanyang mga panalangin na lagi po niya idinudulog sa iyong harapan, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong maghapon na ito, O God. Sa iyong pinakamataas na kaluwalhatian, kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus, tayo po natin magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Piliin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob po sa atin sa umagang ito na tunay nga ang pag-asa natin lahat ay sa Panginoon lamang. Ano po? At ngayon naman po darako tayo sa ating pong prophetic declaration, faith that moves mountain. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong verse sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 17 verse 20, akin muna pong basahin sa Tagalog. Ang sabi po dito, sumagot siya, dahil sa kaliit-liitan ng inyong pananampalataya, sinasabi ko sa inyo, kung naging sinlaki man ito ng butil ng mustasa, ang inyong pananampalataya sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi mapangyayari. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, patuloy po kami nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay sa aming Panginoon ng panibagong buhay, hininga at pag-asa sa oras na ito. Nananampalataya po kami, Panginoong Jesus, na anumang mga bagay na pinagdadaanan ng aming mga kapatid sa panahong ito, mga sitwasyon ng kanilang buhay. Lord, ikaw ang nangako sa Mateo chapter 17 verse 20 na kung kami ay mayroong pananampalataya na kahit kasing liit ng butil ng mustasa, Panginoon, ang mga bundok ng problema na ito ay pwedeng namin ihulog o ilipat sa mga lugar, Panginoon, na nais namin. Salamat, O Diyos, nananampalataya po kami as we declare, Panginoon, your prophetic declaration in this morning. Ito po'y mangyayari at magaganap, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Kaya sa umagang ito, tunay nga, O Diyos, na patuloy namin sa ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang aming mga plano, ang aming mga pangarap. At lalo tigit, Panginoon, ang aming pong mga panalangin ay inaangkin po namin na yun na pong tinugon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po talaga ng verse na ito sapagkat ito'y nagpapatibay ng ating pong pag-asa at pananampalataya na talagang
kung tayo raw ay mayroong maliit na pananampalataya, kahit kasing liit ng butil ng mustasa, anumang bagay na ating hihilingin dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay mangyayari at matutupad. How much more po kung ang ating pananampalataya ay kasing laki ng buto ng mangga o buto ng anumang punong kahoy o na mga maaari nating ikumpara. Subalit nananampalataya po tayong lahat na talagang ang Diyos natin ay gumagawa ng himala at walang bagay na hindi kakayanin ng kapangyarihan ng Diyos kapag tayo sa Kanya lamang naniniwala at nananampalataya. Kaya sa umaga ito, sabay-sabay po tayong magdeklara, pwede po tayong magbigkas, bagamat nakaupo ang ating mga microphone, pero pwede po tayong sumabay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Number 1, ang sabi po dito, Lord, strengthen my faith so that may I see mountain move in my life and the lives of others. Lord, strengthen my faith so that may I move in my life and the lives of others. Amen. Father, I choose to believe, praise the Lord, I choose to believe in your power, even when the situation seems impossible, in Jesus' name. Father, I choose to believe in your power even when the situation seems impossible. Amen. Holy Spirit, ignite me. Amen. Praise the Lord. Ignite me with faith that is unwavering and full of confidence in God's ability to do the impossible. In Jesus' name, amen. Holy Spirit, ignite within a faith that unwavering and full of confidence in God's ability to do the impossible. In Jesus' name, amen. Next slide po, kapatid. Number 4, Lord, help me to trust you completely, knowing that nothing is too great for you to handle. In Jesus' name. Lord, help me to trust you completely, knowing that nothing is too great for you to handle. In Jesus' name, amen. Father, give me the boldness to speak the mountain in my life and command them to move in Jesus' name. Father, give me the boldness to speak the mountain in my life and command them to move in Jesus' name. Amen. Number 6, Holy Spirit, increase my faith to trust God's promises and His plan for me. Holy Spirit, increase my faith to trust God, promises, and His plan for me. In Jesus' name, amen. Lord, help me to be persistent in my faith, not wavering in the face of challenges, but standing firm in your word. Lord, help me to be persistent in my faith, not wavering in the face of challenges, but standing firm in your word. Father, remove any doubt and replace it with unwavering faith in your greatness and power. Father, remove any doubt and replace it with unwavering faith in your greatness and power. In Jesus' name, amen. I declare that no mountain in my life is too big for God's power. Help me walk in the victory today, amen. I declare that no mountain in my life is too big for God's power. Help me walk in that victory today, amen. Lord, help me to encourage others to trust you for their own breakthrough and miracles in Jesus' name. Lord, help me to encourage others to trust you for their own victories and miracles. Father, teach me to have faith in your timing, knowing that you're always faithful to keep your promises. Father, teach me to have faith in your timing, knowing that you're always faithful to keep your promises. Holy Spirit, let my faith be a testimony of your power to move mountains in the words that needs to see you at work. Holy Spirit, let my faith be a testimony of your power to move mountain in the words that needs to see you at work. Amen.
Thank you, Lord, for answering our prayer. Amen. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito sa pagtugon niyo po sa aming pong mga panalangin. Amen. Amen. Sige po, minsan pa po, awitin natin ang ating Panginoon ng may kagalakan at may saya sa ating natapos na gawain. May galak, may saya, may tuwa sa pinig ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Praise the Lord. Sa umaga po ito, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Tuning ang Panginoon natin po, ang Panginoon po natin ay tapat at ang pagmamahal niya ay wagas. Tanging ang Panginoon lamang po ang makakapagbigay sa atin ng walang hanggang pagmamahal at pagiging tapat ng ating Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay alay, bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po, katapatan mo, O Diyos, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay alay, bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Sabay-sabay po natin sabihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti
Yes, O Jesus. Sa buhay namin, Panginoon, ikaw ay laging mabuti at tapat, kaya't sa umagang ito, sama-sama po tayong manalangin muli sa pangwakas na panalangin ng Don't Watch ngayong oras na ito. Hallelujah, hallelujah. We praise you, O Jesus. We give you glory, Panginoon, and honor to your name in this morning, Panginoon. Hallelujah. Praise to your name, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sapagkat natapos na gawain ng pag-aaral ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Tunay nga, O Diyos, na kami ay muling lumakas, Panginoon, sa kapahayagan na aming pong narinig sa oras na ito. Salamat, Lord, sa pag-asa na tunay, O Diyos, na sa iyo lamang nagmumula. Nananampalataya po kami na ito'y makakamit namin sa bawat araw ng aming buhay sapagkat ikaw ang Diyos na nangako na kung kami, Panginoon, magtitiwala sa iyo, ikaw ay Diyos na may ginagawa sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, patuloy po namin pinasasalamatan, Panginoon, ang mensahe mo na kung saan, O Lord, ito po ay naging kalakasan ng aming mga espiritual na buhay. Salamat din po, Lord, sa tao na ginamit mo sa buhay po ni Sister Raquel Tamayo na kung saan, Lord, siya po ay binigyan mo ng karunungan at pagsama ng banal na espiritu habang siya'y nagtuturo kanina, Lord. At salamat, Lord, sa kanyang buhay na patuloy niyang pinagagamit, Panginoon, sa kanyang commitment, O Lord, sa kanyang pagiging tapat na lingkod mo. Dalangin ko po, O Diyos, na ano pang mga bagay na hindi mo pa tinutugon sa kanyang mga panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, may ginagawa ka na, Panginoon. At ito ay pagkakaloob mo sa kanya. So, supresahin mo po siya, Panginoon, sa kanyang mga panalangin na kanya po, Panginoong, ninanais sa oras na ito. At sa taong ito, Panginoon, ipakikita mo po sa kanya, Panginoon, na ikaw na Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan sapagkat sa nais po niya, Panginoon, sa kanyang posisyon ngayon na siya po ay magkaroon ng promotion. Ito po ibibigay mo, Panginoon, para sa kanyang buhay. Ikaw magpo-promote sa kanya at patuloy mo po siyang gagamitin asin at ilaw, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, sa kanyang trabaho, sa paaralan, Panginoon, na kanya pong pinagtuturuan. Dalangin ko rin po, Lord, pagpalain niyo po ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, anuman ang kanilang pangangailangan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, nakakatagpo at ipagkakaloob mo po, Panginoon, ang lahat ng desire ng kanilang mga puso. Bless mo po, Panginoon, lalo't higit ang kanyang anak, Panginoon, na si Bless, Panginoon, na siya po naming nalinman ngayong umagang ito. Ang buhay ng batang ito, Panginoon, naniniwala po kami, greater is your plan for her, O Lord. The best, Panginoon, ang plano mo para sa batang ito. Kaya, Lord, patuloy namin dalangin, Panginoon, na sa kanyang ginagawang paglilingkod sa iyo, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay batid mo. Kaya't ikaw ang Diyos, Panginoon, na nangako, our labor is not in vain, O Lord. Imumultiply mo pa, Panginoon, ang pagpapala, hindi lang isa, kundi maraming pagpapala ang ipagkakaloob mo sa buhay ng batang ito. Dalangin ko rin po, Lord, ang iba pa niyang mga anak at ang kanyang buong angkan, Sarmiento family, O God, Tamayo family. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na magpapasikat, Panginoon, ng kanilang pamilya, na talagang ikaw ang Diyos, Panginoon, na magpapala sa kanilang pamilya. At sila, Panginoon, ay isasama mo sa parada ng tagumpay at kikilalanin ang kanilang pamilya sa bayan ng Norsagaray ng mga anak mong pinagpala. Salamat din po, Lord. Patuloy namin, Panginoon, sa iyo itinataas ang lahat ng anak mo na nakasama namin through via Facebook Live and to via Zoom, O Lord, na gumising ng maaga upang magpasalamat sa katagumpayan, Panginoon, ng sama-samang family reunion na naganap kahapon, Panginoon, na nagpapasalamat kami, O Lord, sapagkat sa umagang ito, ang bawat isa, Panginoon, ay puro pasasalamat, Panginoon, at wala pong prayer request na hiningi para sa anumang mga problema at sitwasyon ng buhay, kundi puro pasasalamat, kabilang na po, Panginoon, ang pasasalamat ni Sister Emily Villarama sa matagumpay na pagluluwal ng sanggol ng kanyang manugang na si Regina. Salamat, Lord, sa pabor ng pagpapala na kahapon nga, O Diyos,
Siya'y nag-aalala kung saan sila mako-confine at magpapa-ultrasound, pero dakila ka, Panginoon, na tumutugon sa mga panalangin ng iyong mga anak na idinako mo po sila sa lugar at ospital na kung saan, Panginoon, ay pagmamay-ari, Panginoon, at ito po'y naitayo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pong Sister Johnny Villanueva. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Naniniwala po ako kung sino man din yung mga tao na nangangailangan ng kagalingan, may pinagdaraan ng sakit, O Lord, sa umagang ito na hindi niya nasabi, Panginoon, na i-type sa prayer request. Lord, ikaw ang Diyos na nakakakita ng kanyang puso, Panginoon, na sa oras na ito, anumang hapdi at kirot na dinaranas sa pananakit ng kanyang dibdib, pananakit ng kanyang tuhod, ng ulo, in the name of Jesus, O God, inilalapat niyo po ang kagalingan sa buhay ng taong ito. At dalangin ko rin po, Lord, ang tao na nananalangin ng financial blessing, O Lord, para sa kanyang mga bayarin, para sa kanyang mga due date, O Lord, due bills, O God, Panginoon, in the name of Jesus, you will supply, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng anak mo na inuna ka ngayong umagang ito na siya'y sumama sa Dawn Watch upang manalangin at siya, Panginoon, ay nagtitiwala na ikaw ang Diyos na tutugon sa kanyang pananalangin. Salamat po, Lord, sa mga kapatid ko na nananatili po sa bahay ngayon dahil wala naman pong pasok. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mo pong ingatan at proteksyonan ang bawat pamilya ng mga anak mo, lalo po dito sa JIL family. Dalangin namin, Lord, na patuloy mong gamitin ang mga anak mo itong pagpapala sa maraming tao, Panginoon, lalo higit sa kanilang kapwa, pamilya at sa kanilang mga angkan. I pray, Lord, in the name of Jesus, pagpalain niyo po ang buhay ng aming Pastora Tina na ngayon po'y nagdiriwang ng kaarawan. Double protection, double anointing of your Holy Spirit ang patuloy niyang maranasan sa kanya pong pagtayo sa pulpito. Dalangin ko po, O Diyos, patuloy mo po, Panginoong pag-alabin, Panginoon, ang kanyang pagnanais na mapaglingkuran ka. Dalangin ko po, O Lord, good health, success sa kanyang business, Panginoon, sa kanilang buhay mag-asawa, sa kanilang relasyon ni Pastor. Patuloy niyo po silang buklurin ng pag-ibig, matamis na pagmamahalan, Panginoon, at ang kanilang mga panalangin at dinidesire, Panginoon, sa kanilang buhay. Ito po'y kanilang mararanasan. Breakthrough, Panginoon, sa lahat ng bagay sa kanilang buhay, Panginoon, ang ipararanas mo po. Salamat din po, Lord, sa lahat po ng aming ESC, sa aming Pastor Dennis, sa lahat ng workers, sa lahat ng member ng JIL family sa Norsagaray. Patuloy, O Diyos, na pagpalain mo po ang lahat. Salamat din po, Lord, sa mga nakasama ko ngayon Dawn Watch na ito, kay Sister Lady Rose, kay Ate Jessa, kay Sister Florinet, at sa nagturo kay Sister Gigi, O God. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon, walang imposible sa iyo. Ikaw ang nangako, Mateo 17:20, kung kami may pananampalataya, kahit kasindiit ng butil ng mustasa, we can move mountain to the sea, O Lord. How much more kung ang aming pananampalataya ay higit pang mas malaki sa butil ng mustasa. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito. Pinagtitiwala po namin ang buong maghapong ito ay magiging matagumpay, masaya, Panginoon, at mararanasan namin, Panginoon, ang dakilang pangako mo. Breakthrough is here in our life. In Jesus' name we pray. Amen and amen po. Amen.